Tumayo si Tita Talina mula sa pagkakaupo at lumapit sa akin. Hanggat hindi ka umaalis sa puder na to, hindi matatahimik ang buhay mo. Tinapik niya ang balikat ko at tumatawang nilagpasan ako. Nagtiimbagang ako at naibaba na lang ang tingin sa meriendang dala ko. Hindi ko na lang dinaramdam ang sinabi ni Tita Talina sa akin. Hanggat maaari hindi ko dapat siya ginagalit. Gusto ko kunin ang loob ng kapatid ko. Alam ko na matatanggap din ako ni Papa. Kailangan ko lang maghintay sa tamang oras. Habang naglalakad ako sa hardin ay biglang tumunog ang phone ko. Kumunot ang noo ko nang sinilip ko ito. Ngayon ko lang napansin na maraming text si Leonardo sa akin. Bakit niya ba ako tinetext? Leonardo. Hi, how's your day? Leonardo. Let's meet again, Leonardo. Why aren't you replying? Napairap na lang ako. Malamang hindi ako magre-reply kasi ubos na ang load ko. Binalik ko na lang sa bulsa ko ang phone ko at saka nagpatuloy sa paglalakad. Kung hindi man matuloy ang plano ni Papa para sa akin, sana naman ay tanggapin niya na ako. Sana naman ay bigyan niya na ako ng karapatan. Oo, inaamin ko na gusto ko rin makaranas ng isang marangyang buhay. Ngunit wala naman akong pakailam sa kayamanan niya. Malinis ang intensyon ko at yun ay ang matanggap niya. Napairap muli ako sa kawalan nang may tumunog ang phone ko. Bakit ba siya text ng text? Obvious naman na wala na akong load. Pero nang sinilip ko ito, ay halos mahulog ang phone ko sa sobrang gulat. Napakurap-kurap ako habang binabasa ito. Auto-load Max. 1,000 prepaid credits was loaded to your mobile. Napasinghap ako at nagpalinga-linga. Hindi ko akalain na makakatanggap ako ng ganito kalaki na load. Tumunog muli ang phone ko. Leonardo, natanggap mo na ba ang load? Leonardo, wala nang rason para hindi mo ko replyan. May load ka na. We can text and call for months. Napaupo ako sa bench nang mabasa ang huling mensahe niya. Inis akong nagtipa ng reply. Ako, you are my sister's fiancé. Please stop texting me. Inis kong isinend ito. Ilang segundo lang ay nagreply ito muli. Leonardo, you are my fiancé. Now baby, care to be gentle or I will call you. Buisit. Ilang araw nang nakalipas at malapit ng kaarawan ni Amira. Sobrang busy ang lahat kaya wala akong masyadong nakakausap bukod sa pagte-text ni Leonardo. I don't know kung ano ang gusto niya pero palagi kong pinapaalala sa kanya na si Amira ang pakakasalan niya. Ashley. Agad akong tumigil sa pagbaba ng hagdan nang marinig ko ang boses ni Papa. Pa? Nagdadalawang isip na tawag ko sa kanya. Kumunot ang kanyang noo at bumuntong hininga. Come with me. Tinalikuran niya ako. Nakita ko na papasok siya sa kanyang opisina, kaya sumunod agad ako. Hindi ko na nakakausap masyado si Papa, kaya nagtataka ako sa kanya ngayon. Nang nakapasok ako ay bumungad sa akin ang family picture nila. Mapait akong napangiti. Ako na ang sasama sa nanay mo sa kanyang operasyon. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Po? Napakurap-kurap ako. Baka po busy kayo at saka kaya ko pong alagaan ng nanay ko. At baka magalit si Tita Talina. You are not going to tell Talina about this. Mariin niyang sinabi at bumilis ang tibok ng puso ko nang nakita ko na napahilot siya sa gilid ng kanyang noo. Masakit ba ang ulo niya? Pero ang pangit pong tingnan. Sambit ko agad. Ako na lang po. I said I will be the one who come with Athena. Do you understand? Napaatras ako sa gulat. Hindi ko akalain na determinado siyang samahan si nanay. Bakit kaya? Wala naman siguro silang relasyon, di ba? Mali yun kung ganun, lalo na't may asawa si Papa. Sa huli wala akong nakuhang sagot mula sa kanya. Hinayaan ko na lang siya sa gusto niya na samahan si nanay. Hindi ko maiwasan ng mag-alala lalo na't may asawa na si Papa. Hindi niya na dapat sinasamahan ang dating babae niya. May number ka ba ni Leonardo? Nakangusong tanong ni Amira sa akin habang minamasahe ng taga-masahe ang kanyang paa. She was just wearing a bath rug at may towel din ang buhok niya. Narito siya sa sala habang pinagsisilbihan ng mga katulong. Nakita ko rin si Hera na palihim na kumakaway sa akin. Napangiti ako sa kanya. Hindi ko alam kung anong isasagot ko. Simula nang nag-back out ka, hindi ko na siya nakita. Nanlumo si Amira. Ang gwapo niya talaga. Ashley, as in, OMG, I really like him. Siya ang first sa listahan ng birthday party visitors ko.
Kinagat kong ibabang labi ko. Siguro nga dapat ko siyang bigyan ng number ni Leonardo para hindi na niya ako kukulitin. Sa postura pa lang ng lalaking yun, marami na siyang napapaiyak na babae at hindi ko akalain na muntik na akong maniwala sa kanya. Gusto niya raw ako? Ha? Asa siya. Siguro pagkatapos niya akong ikama, aalis na siya. Ganon. Kaya mabuti na lang talaga at hindi. Inabot ko sa kanya ang papel ng saglit akong umalis. Sinulat ko kasi ang numero ni Leonardo. OMG! Inilagay ni Amira ang kanyang palad sa kanyang bibig at gulat siyang nag-angat ng tingin sa akin. Is this his number? For real? Tumango ako. Oo. Paano mo to nakuha? You have his number? Biglang sumeryoso ang kanyang muka. Nang hingi ako sa guard. Pagsisinungaling ko. May logbook kasi sila roon kaya hinanap kong pangalan niya. Really? Tumalon-talon siya at bigla akong niyakap. Thank you so much, sister. Tipid akong ngumiti at gumanti na lamang ng yakap. Masama talaga ang kutob ko sa kapatid mo eh. Si Hera habang namumulot ng mangga. Kasama ko siya ngayon sa lupain ng mga Villamayor. Kaharap ko na naman muli ang malaking lupain. May mga kabayong nagtatakbuhan at malaking barn. Sobrang ganda ng tanawin, kaya lang ay masyadong mainit. Inilagay ko ang kamay ko sa aking likod at pinisil ito. Bakit naman? Ngumuso ako. Mabait naman si Amira ah. Siguro nagalit lang siya sa akin nung una dahil anak ako sa labas. Yumuko ako upang tulungan siya sa pagpupulot. Basta, hinarap ako ni Hera. Kahit bumait na ngayon, huwag ka pa rin makampante. Bumait lang naman yun nang mag-back out ka sa kasal. Alam ko naman yon. Hindi naman ako gaano katanga para hindi malaman yon. Pero umaasa pa rin ako na magkasundo kami. Kahit siya na lang at wag na si Tita Talina. Hay, buhay. Ikaw tong sinasabi na anak sa labas pero ikaw ang pinagpala. Biglang sambit ni Hera at nagpatuloy muli sa pagpupulot. Ha? Nagsalubong ang kilay ko. Anong ibig mong sabihin? Ngumiti siya sa akin at inilapag sa damuhan ng basket. Kasi, ikaw lang ang obvious na kamukha ng papa mo eh. Ang hirap paniwalaan na anak ka sa labas eh. Umiling siya. Mukhang kay Senyora Talina nagmana si Amira. Nang natapos kami sa pagpupulot ay sabay kaming umuwi. Ngunit hindi pa man kami nakaabot ay may humarang na sa amin. Hoy, anong trip mo, Pedring? Iritadong tanong ni Hera. Hindi pinansin ni Pedring si Hera at binalingan ako. Ma'am, may naghahanap po sa inyo. Kumunot ang noo ko. Sino po? Kinamot niya ang kanyang buhok. Textmate mo raw, ma'am. Umalakhak bigla si Hera, kaya sabay kaming napalingon sa kanya. Grabe ka naman, Pedring. Natatawang sambit ni Hera. Ang cheap naman ng text. Napasinghap siya at natutop niya ang bibig niya. Kumunot ang noo ko nang binalingan niya ako. May nginuso siya at nang lingunin ko ito'y umawang ang labi ko nang nakita kong nakapamulsa na si Leonardo. What is he doing here? Pedring, alis muna tayo. Si Hera at mabilis na lumayo kasama si Pedring. Napalunok ako at nakita kong pag-igting ng panga niya. You're not replying. Seryosong sambit niya at nagsalubong ng kanyang kilay. Required ba yun? Tanong ko sa kanya. And you gave my number to your sister. Mariin niyang sambit. Sa tono ng boses niya naiinis siya. Nanghingi kasi siya kaya binigay ko. Simple kong sabi. At binigay mo naman. Humakbang siya papalapit. What is he doing? Bakit niya ba ito ginagawa? Oo, matapang ko na sinabi at napaatras. Nasa bakuran kami ng mansyon at natatakot ako na baka may makakita sa amin. Alam na mismo ng lahat na si Amira nang ipapakasal sa lalaking ito, pero lumalapit pa rin sa akin. Hindi mo ba ako titigilan? Matapang kong tanong at kinuyom ang kamao ko sa likod. Hindi ba kaya ka ganito kasi katawan ko lang ang habol mo? Natigil siya sa paghakbang at nanlaki ang mata sa paratang ko. Tama nga ako. Ang katulad niya'y hayok sa pakikipagniig. Walang ibang rason kung bakit siya lumalapit sa akin. Siguro tingin niya ay easy ako kasi anak ako sa labas. Ang akala niya ay madadala ako sa mga sweet words niya at kilos niya. Hindi ba at tama ako? Sumikip ang dibdib ko. Wala rin namang lalaking sensero sa alin sa totoo lang. Kaya wala akong naging boyfriend kasi alam kong mga baho nila. Is that what you think? Tanong niya sa akin. Of course I want you.
I want you in my bed. I want to kiss every inch of you. Napasinghap ako sa narinig at biglang nag-init ang muka. Bumilis din ang tibok ng puso ko. But I am a man of respect. I am not gonna do it to you or something without your consent. Nataranta ako nang tuloy-tuloy siya sa paglalakad. Huwag kang lalapit. Ngumisi siya. Why? Tumigil siya sa paglalakad. Natatakot ka ba na makita ng mga tao rito na kasama ako? Hindi ako sumagot. Then that's good. So your father will know that you are the one I wanted to marry. Hindi agad ako nakasagot. Ano bang problema ng lalaking to? At saka ilang taon na ba to at atat na yata siyang mag-asawa. 20 pa lang ako. Hindi pa tapos sa pag-aaral. Akmang lalapit na naman siya sa akin nang tinawag kami ni Hera. Sabay kaming napalingon. Sir Leonardo, hinahanap ka po ni Senyorita Amira. Nahihiyang sambit ni Hera, sabay baling sa akin. Tumangulang ako sa kanya. Mabuti naman. I see you again. Nag-angat ako ng tingin at nakita ko ang kapatid ni Leonardo, si Dionisio. Gaya nga ng sabi ko, maamong mukha nito at tingin ko masarap kasama. Palangiti siya kaya siguro marami ring nagkakagusto sa kanya. Kung si Leonardo ay palaging nakakunot ang noo, si Dionisio naman ay palaging nakaunat ang pisngi dahil sa kanyang ngiti. Magandang araw po. Ngumuso siya at nililiitan ako ng mata. Po, hindi mo na kailangang magpo sa akin. Ngumiti siya. Bigla tuloy akong nakaramdam ng hiya. Pasensya na. Mahina siyang tumawa. My brother came here to see you, but it looks like he has a thing with the oldest Villamayor. He grinned. He can't say no to my parents though, but he is free to choose. He has to tell my parents. Kumunot ang noo ko. Hindi ko naintindihan ang kanyang sinabi. Ha? Muli siyang natawa dahil sa reaksyon ko. Never mind. Huminga ako ng malalim at pumasok na rin sa loob ng mansyon. Sa kasamaang palad ay nasa sala sila naglalampungan. Dediretso na sana ako sa hagdanan nang bigla akong tinawag ni Amira. Ashley! Nakangiting tawag ni Amira sa akin. Nasa sala silang dalawa ni Leonardo, magkatabi. Nang binalingan ko sila'y nahagip kong masamang tingin ni Leonardo sa akin. Halos ilayo na niyang sarili niya kay Amira. Hindi ako lumapit. Tiningnan ko lang sila. Bakit? Can you tour Dionisio around? He is alone and... Why the hell would she do that? Sabat ni Leonardo. Malaki na si Dionisio at alam na niyang lugar na ito. Umawang ang labi ko. Tumawa naman si Amira at hinaplos ang braso ni Leonardo. Mag-isa lang kasi ang kapatid mo and maybe he will be a great pair to Ashley. My girlfriend ang kapatid ko. Iritadong sambit ni Leonardo habang nakatitig sa akin. Tumikhim naman si Dionisio na ngayon ay nasa pintuan na. Nakukunot ang noo dahil sa lito. How about you, Leonardo? Malambing na tanong ni Amira at kinagat pa niya ang kanyang ibabang labi. Are you single? Tatalikod na sana ako dahil hindi ko na kayang natanaw ko. Pero halos hindi ako makahakbang dahil sa sinambit ni Leonardo. Single, pero may nililigawan ako. Mommy, I think ako yung nililigawan ni Leonardo. Tumitili na sambit ni Amira habang kami nasa hapag. Tahimik lang kami bukod sa kanya. Si Papa ay nakatitig sa akin kaya nagtataka ko siyang nilingon. You are not going to attend Amira's birthday party, Ashley. Si Papa na nagpatigil sa lahat. What, Emelion? Ramdam na ramdam ko ang galak sa boses ni Tita Talina sa narinig. Bakit naman? I think Ashley is excited to Amira's party. Right, Ashley? Ngumiti siya sa akin. Kumirot ang puso ko at niyuko ang ulo. Alam ko naman na una pa lang ay ayaw akong isali ni Tita Talina. Pero ang marinig mula kay Papa ito ay mas masakit pa. Bakit po? Hindi ko mapigilan ang magtanong. Narinig ko ang kanyang pagbuntong hininga. Wala pang nakakaalam na anak kita. Bukod sa mga tao rito. Maraming mga tao and my business friends will notice you. Lalo na... Don't worry, Emelion. Humalakak si Tita Talina. I'm sure maiintindihan naman ni Ashley yon. Right, Iha? Kinagat ko ang labi ko at unti-unting tumango. At nakakahiya naman na malaman nila na may anak sa labas si Emelion. Dagdag ni Tita Talina na mas lalong nagpasikip ng dibdib ko. I mean, nakakasira ng reputasyon natin yon, Emelion. At kung gusto mong ipakilala si Ashley sa lahat ng tao, she needs to marry someone who is known and rich.
Kinagat kong ibabang labi ko. Yun nga ang problema, Talina. We need to meet the Soto again. Si Papa sa mababang boses. Ha? Why? Si Tita na may pag-aalala sa muka. Leonardo went here kanina. He visited Amira. Ano na naman, Emilyon? Sinapo ni Papa ang kanyang noo at ramdam ko na nag-angat siya ng tingin sa akin. Nanatili lang ang tingin ko sa pinggan ko na may lamang pagkain. May umasikaso sa iba pang pinagkainan. May nakatayo sa gilid ko na kasambahay para salinan ako ng tubig. Talina, I am desperate to get Soto's trust. They are the big asset in our company. They don't need me. I need them. Mariing sambit ni Papa. And what's the problem, Emilyon? We need to meet them again. We are going to tackle about marriage. Si Papa. Talaga, Daddy? Si Amira at mahinang napatili. I am so excited. Hindi na lang ako nakinig sa kanila at kumain na lang. Masakit pa rin sa akin na hindi pa rin ako magawang ipakilala ni Papa. Kinakahiya niya ako kasi anak ako sa labas. Natatakot siya na malaman ng karamihan na may anak siya sa labas. Ano bang ginawa ko para ikahiya ako? Will people judge me because I am an illegitimate child? What did I do? I was born human. I was born being an innocent baby. Wala akong kasalanan para husgahan. Bakit akong kinakahiya? Sila dapat ang mahiya dahil kagagawan nila ito. Ako lang ang bunga, pero sila ang sanhi kaya ako lumabas sa mundong ito. Palihim ako na umiiyak habang nakahiga sa kama. Naka-off na ang ilaw ko, tanging aircon lang ang umaandar. Pinunasan kong luha ko at sinilip ang phone ko. Gusto ko tuloy i-text si nanay. Gusto kong sabihin na hindi ko na kaya. Gusto ko na sabihin na gusto ko nang umuwi sa kanya. Paano niya naman ako matatanggap kung ganitong trato niya sa akin? My own father didn't really like me being here. Wala naman talaga akong silbi sa kanya, kaya siguro hindi niya ako pasasalihin sa party ni Amira. Natigilan ako sa pag-iyak nang maramdaman ko na may kalusko sa balkonahe ng kwarto ko. Agad akong napaupo sa kama at kinakabahang napatitig sa kortina. Naisara ko naman ang bintana. Napalunok ako. Humigpit ang kabit ko sa kumot ko at napasandal sa headdress ng kama. Ashley. Napatili ako sa takot nang may bumukas sa glass door at bumungad ang isang presensya. Bumilis ang tibok ng puso ko sa takot. Hindi ko akalain na may nakapasok sa kwarto ko. Sa sobrang takot ko'y ipinagbabato ko sa tao ang mga una na nasa kama ko. Umalis ka! Naiiyak ko na sabi. Hey, it's me. Hindi pa rin ako tumigil hanggang sa tuluyan na siyang nakalapit. Nanginginig ang katawan ko sa takot. Sino ka? Nanginginig ko na tanong. Nang umuga ang kama ko'y mas lalo kong isiniksik ang sarili sa sulok ng kama. It's me, Leonardo. Umawang ang labi ko at napasinghap. Umurong ang luha ko sa mata nang narinig ko yon. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Anong ginagawa mo rito? Nauutal ko na tanong at kinapaka pa ang switch ng lampshade. I just want to see you. You didn't reply. Napalunok ako. Ano naman ngayon kung hindi ako magre-reply? I'm worried. Paano ka nakapasok dito? Tanong ko muli. I have my ways. Nang na-on ko na ang lampshade ay namilog ang mata ko sa suot niya. Nakasuot siya ng pajama at t-shirt. Ang kanyang namumungay na matay nakatitig sa akin. Bumaba ang mata niya sa suot ko at halos maubusan ako ng hininga. Did I scare you? Nag-aalala niyang tanong. I'm sorry. Kinagat ko ang labi ko at hindi nagsalita. Ramdam na ramdam ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko nang makita ko siya. Hindi ko alam kung ano ito, pero alam ko sa sarili ko na hindi ko siya gusto. Nandito ka ba para bisitahin si Amira? Malamig kong tanong at yumakap sa una na hawak ko. Hindi dito ang kwarto niya. Shit, napasinghap ako nang humilig siya papalapit sa akin. You know that I am here for you. Binigay mo na nga ang numero ko sa babaeng yun, pati ba naman ako? Nanlaki ang mata ko. Alam mo naman na ikaw ang babaeng gusto ko na ikasal sa akin. Your father knew that, but he still wants his other daughter. He didn't keep his promise, ha? Bakit ka ba atat na ako talagang pakakasalan mo? Hindi ko maiwasan ng magtanong. Anak ako sa labas at wala kang mapapala sa akin. Hindi ako nagsalita at pilit niyang hinuhuli ang mga mata ko na nakaiwas sa kanya. Napapikit ako dahil sa sobrang lapit namin. Wala akong pakialam kung anak ka man sa labas o hindi. Malamig niyang sabi at kinuha ang kamay ko.
Namilog ang mata ko nang may inilagay siya sa ring finger ko. Nang akmang babawiin ko ang kamay ko'y hinigpitan niyang paghawak. Namilog ang mata ko nang makita na singsing ito. Umigting ang kanyang pangahabang hinahaplos ang kamay ko. Don't you try giving it to her, Ashley. Malamig niyang sambit. Iba ako magalit. Napalunok ako. It's a pearl ring. Sobrang ganda at bumagay talaga sa daliri ko. Kapag ikakasal ka na sa akin ka na. Haniya sabay haplos sa pisngi ko. At aalis ka na sa bahay na ito. Umawang ang labi ko at mas lalong nanginig. Napasinghap ako nang naramdaman ko ang paglapat ng kanyang malambot na labi sa pisngi ko. Ilang segundo lang yon bago siya umalis sa kwarto ko. Iniwan niya akong tulala at maraming tanong. Wala ka pa bang balak gupitan yung buhok mo? Tanong ni Jana habang nagwawalis. Si Lex naman at Hera ay pinupunasan ng mga alikabok sa cabinet dito sa library ng bahay. Maraming mga libro na nakatanggap. Ang sabi ay mga libro raw ito ni Papa na binili, pero hindi na naalagaan kaya pinapalinisan. Bukas na ang kaarawan ni Amira, at dahil hindi naman ako kasali, tinutulungan ko na lang sila Hera. Plano ko rin na umuwi sa bahay para bisitahin si nanay. Sa pagkakaalam ko tapos na ang operasyon at totoong si Papa nga ang umasikaso sa lahat. Uuwi rin ako dahil marami akong tanong. Sobrang lupit niya sa una naming pagkikita, pero palagi niya namang pinibisita si nanay. Ano kaya ang meron sa kanilang dalawa? Hinaplos ko ang buhok ko na hanggang bewang. Hindi ko alam. Promise, mas lalo kang gaganda kapag hanggang balikat ang buhok mo. Sambit naman ni Hera. Ngumiwi ako. Hindi ko naman kailangan magpaganda eh. Sino naman ang pagpapagandahan ko? Naisip ko tuloy si Leonardo. Uminit bigla ang pisngi ko dahil sa nangyari kagabi. Naibaba ko rin ang tingin ko sa daliri ko. Agad kong tinabunan ng isang kamay ang kaliwang kamay ko dahil ayokong makita nila na may singsing ako. Maganda ka naman, si Lex. Pero kung ayaw mo naman magpagupit ay ayos lang din. Pasensya na, nangihinayang kasi ako. Ani ko sabay nguso. Nagtawanan na lang sila at tinapos ang kanilang ginawa. Sila na lang ang palagi kong nakikita. Minsan ang mayordoma naman na hanggang ngayon ay masungit pa rin. Ewan ko sa kanya, lalo na't wala naman akong ginagawang masama. Oh, newspaper to ah. Si Jana at natigil sa pagwawalis. Lumapit naman sa kanya sina Lex at Hera. Tumayo rin ako mula sa pagkakaupo at lumapit sa kanila. Ay bakit napunit ang ulo ng bride? Humalakak si Hera sabay baling sa akin. Mukhang nasa newspaper ang kasal ni Senyorito Emelion at Senyora Talina noon. Kumunot ang noo ko at binalingan ng luma na newspaper. Tanging si Papa lang ang nakita ko, habang ang isa niyang kamay ay nakahawak sa bewang ng bride na tingin ko ay si Tita Talina. Ang slim naman, puri ni Lex. Parang hindi si Senyora ah. Tinampal ni Jana ang bibig ni Lex. Maghunos dili ka nga, baka may makarinig sa atin. Ngumuso si Lex at binalingan ako. Totoo naman ah, hindi naman gaano kaslim si Senyora Talina noong kabataan niya. Marami kaya siyang picture nung kabataan. Nakita ko nga eh. Kumunot ang noo ko at binasa ang article. Grandest wedding of Mr. and Mrs. Villamayor. Bigla akong na-curious. Bakit kinupit-gupit? Siguro si Senyora naglagay nito dito. Maingat kasi sa gamit si Senyorito Emelion. Hay buhay. Umiling si Jana at nilagay sa box ang lumang dyaryo. Ate, natigil ako sa pag-akyat nang tinawag ako ni Sofia. Nakayuko siya ngayon habang may papel sa kanyang kamay. Napangiti ako at binalikan siya. Ano, okay ka na ba? Tanong ko na ikinagulat niya. Inayos niya ang kanyang salamin bago siya nag-angat ng tingin sa akin. Opo, maraming salamat po. Walang anuman. Naibaba ko ang tingin ko sa papel na dala niya. Ano yan? Napatalon siya sa gulat at uminit pa ang pisngi niya. Inilahad niya sa akin ang papel at yumuko. Pinabibigay po. Tinanggap ko ang papel. Kanino to galing? Kay Kuya Leonardo po. Umawang ang labi ko. Akmang magsasalita na sana ako nang narinig ko ang boses ni Tita Talina mula sa malayo. Sofia! Get back here! Tawag ni Tita Talina. Ngunit nang makita ako'y umirap siya sa akin. Excuse me po. At tumakbo na siya patungo kay Tita Talina. Umawang ang labi ko nang nakita ko kung paano kinurot ni Tita Talina ang tagiliran ni Sofia. Bago niya ito hinila palayo. Bumuntong hininga na lamang ako at napatitig sa papel. Umakyat na ako sa ikalawang palapag
at sinilip kung ano ang laman ng papel. I will visit you tonight. Umawang ang labi ko at napasinghap. Bumalis ang tibok ng puso ko. No, agad kong nilukot ang papel at itinapon sa basurahan. Maglalak ako ngayong gabi. OMG, bagay na bagay talaga sa akin ang singsing. Tumitili na sambit ni Amira habang nakaangat ang kanyang isang kamay. Sinusuotan at inaayusan siya ngayon ng makeup artist. Tita Kea is with us. Kuryoso ang kanyang mata sa akin bago ibinalik ang tingin kay Amira. Who gave you that, Amira? It looks expensive. Si Tita Kea. Nasa gilid lang ako ni Amira, dala-dala ang suot niya kanina. Naabutan kasi ako ni Tita Talina kaya inutusan niya ako. Well, sinulyapan ako ni Amira saglit bago niya binalingan si Tita Kea. Leonardo gave this to me. Umawang ang labi ko sa kanyang sagot. Ngumiti lang siya bago niya ibinaba ang kanyang kamay. Napayuko ako at kinagat ang ibabang labi. Obviously, inagaw niya yun sa akin. Mabuti't hinubad kong bigay ni Leonardo kagabi. Ayokong magkagulo na naman. Leonardo? Patanong na sambit ni Tita Kea. Why? Tita? Humalakak si Amira. Because he is my fiancé. He gave me this because he likes me.